Ana's point of view. Nang pagbalikan ako ng aking malay, ay nasa loob na ako ng ospital at nakahiga sa hospital bed. Nagtaka ko kung bakit kailangan pa akong isugod sa ospital, gayong daplis lang naman ang aking tama. Dahan-dahan akong bumangon sa pagkakahiga, ngunit eksakto namang bumukas ang pintuan ng kinaroroonan kong silid at pumasok si Evan na may bitbit na 2 plastic bag. Agad siyang napalapit sa akin para pigilan ako sa tangka kong pagbangon. "Huwag ka munang bumangon at baka makasama sa katawan mo, Ana." Pigil niya sa akin nang makalapit siya. Hinawakan niya ang 2 kong balikat at akmang ibabalik niya ako sa pagkakahiga. Ngunit inalis ko lamang ang mga kamay niya at tuluyan ang bumangon saka bumaba ng kama. "Bakit mo pa ako dinala rito sa ospital, Evan? Hindi naman malala ang tama ko Tanong ko sa kanya na hinayaan lamang ako makaalis sa kama. Nakatingin lamang siya sa akin habang namimilog ang mga mata na tila ba may nakitang kakaiba at kaaya-aya sa kanyang paningin. Nang sundan ko ang tingin niya, ay natuklasan kong kitang-kita pala ang aking likuran dahil nakabukas hanggang sa malapit sa aking puwetang likuran ng hospital gown na suot ko. Kaya pala nakaramdam ako ng lamig dahil na-expose ang malaking bahagi ng aking likuran. "Loko! Bakit hindi mo sinabi sa akin na bukas pala ang suot kong gown?" Sit ako sa kanya matapos akong dali-daling bumalik sa kama. "Bakit ko naman gagawin yun? Nag-e-enjoy pa akong titigan ng makinis mong likuran." Nakangising sagot ni Evan sa akin. Hindi ko napigilan ng irapan siya, ngunit may bahagi sa aking puso ang biglang pumintig. Para kasing nagbalik ang dating Evan na isang flirtatious nang una kong makilala. Inirapan ko siya ngunit hindi naman ako galit. "Ano ba yung dala mo?" Usisa ako sa 2 plastic bag na bitbit niya. "Arroz caldo, masarap to. Kumain na ako nito kanina. Kainin mo na habang mainit-init pa para makainom ka na ng gamot." Aniya sa akin. Inilabas niya ang lugaw na nakalagay sa plastic na mangkok na may takip pa at may kasamang plastic spoon. May 3 orange at 2 apple rin ito na binili na akala mo'y magtatagal ako dito sa loob ng ospital. Kaya kong kumain mag-isa. Sad ko ng akmang, "Wala ka bang ibang gagawin?" Hindi napigilang tanong ko sa kanya. "Wala, babantayan lamang kita. Bakit mo natanong?" Tila wala itong kamalay-malay sa discomfort na nararamdaman ko ngayon. "Baka hindi ako matunawan sa ginagawa mong pagtitig sa akin." Prangka kong sabi sa kanya. Sa halip na mahiyain natawa pa siya at nagkibit balikat bago umalis sa harapan ko, ngunit lumipat naman siya sa akin tagiliran. Nagulat na lamang ako nang bigla na lamang niyang kinuha ang kaliwang kamay ko at walang paalam na sinuot sa akin palasinsingan ang wedding ring na natipuhan ko kahapon habang bumibili siya ng regalo para sa kanyang ina. "Anong ibig sabihin nito, Evan? Bakit mo ako binibigyan ng wedding ring?" Malakas ang tumatahip ng aking dibdib na tanong ko sa kanya. "Don't worry, dahil hindi ko naman binibigay itong wedding ring dahil nagpo-propose ako sa iyo ng kasal. Binibigay ko ito bilang pasasalamat ko sa effort na ginagawa mo para maligtas ang buhay ko at magampanan mo ng mabuti ang iyong trabaho bilang bodyguard ko. Matagal na kitang gustong bigyan ng regalo, ngunit hindi ko alam kung anong ibibigay ko sa iyo because you lack nothing. Kaya nang makita ko kahapon na tila nagustuhan mo ang wedding ring ay naisipan kong yun na lang ang regalong ibibigay ko sa iyo." Paliwanag niya sa akin habang matamis ang ngiti sa kanyang mga labi. "Sobrang mahal nito, Evan. Hindi ko ito matatanggap." Akmang huhubarin ko ang wedding ring, ngunit mabilis niya akong pinigilan. "Isipin mo na lang na advance wedding ring mo yan at regalo ko yan sa'yo." Ani Evan na tila baliwala lamang sa kanya ang milyones na halaga ng singsing na binigay niya sa akin. Akmang igigiit ko pa rin na bawiin niya ang singsing, ngunit biglang may pumasok na lalaking doktor, kaya natigil kami sa pag-uusap. "Gising na palang maganda kong pasyente." Nakangiting bati niya sa akin. "Kamusta na ang pakiramdam mo? Nandito lang ako para sa final check-up ng sugat mo." "Ayos na po ang pakiramdam ko, Dok. Hindi naman masyadong masakit ang sugat ko kaya siguro pwede na rin ako makalabas." Umaasang tanong ko sa kanya. Ayokong magtagal dito sa ospital dahil may trabaho kong naghihintay sa akin. "Check ko muna ang sugat mo, tapos saka natin malalaman kung makakalabas ka na ba agad ngayon." Nakangiting kausap sa akin ng doktor na mukhang mabait naman. "Daplis lang naman ang tama niya, kaya sigurado ako na maaari na siyang makauwi ngayon." Biglang sabat naman ni Evan. "Mukhang masyadong siloso ang boyfriend mo." "Naku, hindi ko boyfriend ang lalaking yan, Dok. Siya ang taong binabantayan ko. Bodyguard niya ako."
Nabiglang sagot ko sa doktor at bahagya panlalaki ang aking mga mata. Medyo napalakas ang boses ko, kaya narinig ni Evan ang aking mga sinabi. Are you sure? Nananansyang tanong pa sa akin ng gwapong doktor. Tumango lamang ako at hindi nagsalita. Tiyak na mas lalong sisimangot naman si Evan kapag narinig niya ang mga salita mula sa akin na baka hindi niya magustuhan. Hindi na rin nagsalita pa ang doktor at sinuri ang aking sugat. So, makakauwi na ba ako ngayon, Dok? Tanong ko nang matapos na niya akong suriin. Yes, pwede ka nang ma-discharge mamaya. Ayusin niyo na lang ang bill tapos pwede na kayong umuwi. Pero paalala ko lang, Ana, huwag kang masyadong magagagalaw dahil baka lumala ang sugat. Ang maliit na sugat ay pwedeng lumaki at lumala kapag hindi iningatan. Nakangiting paalala sa akin ng doktor. Thank you po sa paalala, Dok. Huwag kang mag-alala at ingatan ko po ang maliit kong sugat para hindi lumaki at lumala. Tumango sa akin ng doktor tapos tinapunan ng sulyap si Evan na hindi tinagos sa doktor ang ginagawang pagsimangot. Napailing na lamang ako bago tuluyang lumabas ang kwarto. Close ba kayo ng doktor na yun, Ana? Hindi ko siya gusto. Masyadong mukhang playboy. Komento ni Evan pagkalabas ni Dr. Eric Tiago. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng aking kilay sa kanyang mga sinabi. Nagsalita kasi ang lalaking certified playboy. Yes, close kami ni Doc Tiago. Matagal ko na siyang kilala. Siya ang gumagamot sa akin at sa mga kasamahan ko kapag nasusugatan kami mula sa aming misyon. Mabilis na sagot ko sa kanya. At saka nagkakamali ka ng akala sa kanya. Hindi playboy si Dr. Eric. Mabait siyang tao lalo na sa mga pasyente niya. Basta, hindi ko gusto ang doktor na yon. Dapat pala hindi kita dinala sa ospital na to. Ani Evan, pagkatapos ay mabigat ang mga hakbang na lumabas ng silid. Anong problema niya kay Doc Eric? Nagtatakang sabi ko sa aking sarili na mawala na siya. Kung hindi ko lang alam na malaki ang pagmamahal niya kay Cassandra, ay iisipin kong nagsiselo siya sa aking doktor. Nakasimangot si Evan habang nagmamaneho siya sa kanyang kotse pabalik ng bahay niya. Wala sana akong balak na usisain kung bakit siya nakasimangot. Ngunit hindi ko na matiis ang nakitang nakausli ang kanyang nguso at pabara-bara pa ang kanyang pagmamaneho. Kaya napilitan din akong kausapin siya at tanungin. Ano ba ang problema mo, Evan? Kanina pa nanunulis yung nguso mo. May halong inis na tanong ko sa kanya. Para kasi siyang bata na hindi mapagbigyan ng kanyang gustong bagay. I thought you hates playboy. Pero bakit ang dami mo yatang kaibigan at kakilalang lalaki na close sa'yo? Hindi sumusulyap na tanong niya sa akin habang seryoso ang anyo. Tama ka, Evan. I hate playboy. Ngunit hindi ko sinabing hate ko na lahat ng mga lalaki. Hindi naman kasi playboy ang mga lalaking tinutukoy mo. Pagtatanggol ko. Hindi raw. Mukha ngang playboy ang doktor na yun eh. At lalo-lalo na ang boyfriend mong si Dwayne. Biglang nagtagi sa mga bagang nito nang mabanggit ang aking kaibigan na nagpapanggap bilang boyfriend ko. Pwede ba, Evan? Huwag nating pag-usapan ng personal kong buhay. Kung mukha man silang playboy ay problema ko na yun. Labas ka naman dun. Saad ko para matigil na siya sa pagbanggit tungkol sa mga lalaking malapit sa akin. Siya nga pala, kilala mo ba ang grupo ng mga lalaking tumulong sa atin sa parking lot? Bigla kong naalalang itanong sa kanya. Hindi ko sila kilala. Baka mga pulis ang mga yun at nagkataong naroon sila nang mangyari ang bakbakan. Kaya natural lamang na tutulungan nila tayo. Sagot ni Evan makalipas ang ilang minutong pananahimik. Agad na binuksan ng gwardiya ang gate para makapasok ang kotse ng binata. Nauna siyang bumaba pagkatapos ay lumigid papunta sa pintuan ng aking side at pinagbuksan ako ng pintuan. Hinayaan ko lamang siya na alalayan akong makababa dahil medyo kumikurot pa rin ang sugat ko kapag gumagalaw ako. Inalalayan din niya ako hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay niya. Ang swerte naman ng bodyguard mo, Evan. Mukhang nagkabaliktad na yata kayo ngayon dahil siya na ang pinagsisilbihan mo at hindi na siyang nagsisilbi sa'yo. Maasim ang mukha na salubong sa amin na Sylvia. Nakatabi ang nakasimangot na mukha ni Cassandra. Basta mo na lamang akong iniwan kahapon. Mabuti pa ang bodyguard mo dahil pinasakay mo at sinama sa pagtakas. Paano na lang kung may masamang nangyari sa akin? Nagtatampo ang boses na sabi ni Cassandra sa binata. Alam ko naman na hindi ka nila sasaktan kaya hindi na kita isinama. Saka may sugat si Ana kaya kailangan ko siyang dalhin agad sa ospital. Kaya huwag ka nang magalit at nababawasan ng kagandahan mo. Malambing na pambobola ni Evan sa babae. Pero paano kung dinukot nila ako at ipatubo sa'yo? Alam naman yata nila na ako ang pinaka-importanting babae sa buhay mo. Maarting tanong ni Cassandra sa binata.
Siyempre, tutubusin kita. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Mabilis na sagot naman ni Evan. Alam mo naman na hindi ko kakayanin kung mawawala ka pang muli sa buhay ko. Pakiramdam ko ay naglolokohan lamang sila. Maingat na naglakad ako ng hagdan para magtungo ng sa aking silid. Malapit na ako sa aking silid nang may biglang humila sa aking braso paharap na walang iba kundi si Sylvia. Napakuyom ang isa kong kamao dahil biglang kumirot ang sugat ko na nabigla sa aking pagkilos. Ano naman ba ang kailangan mo? Malamig ang boses na tanong ko sa kanya. Bakit hindi ka pa napuruhan? May salahing pusa ka yata kaya ka palaging nakakaligtas sa panganib. Madilim ang mukha na tanong niya sa akin. Wala akong lahing pusa, Sylvia. Bobo lamang at puro palpak ang mga tauhan ng taong nagpapapatay kay Evan, kaya hindi nila ako kayang patayin. At kung hindi lamang ako tinulak ng babaeng parang anak mo, ay hindi sana ako matatamaan ng bala. Pero kahit na gusto ni Cassandra na mapatay ako ng lalaking yun, ay hindi pa rin nila ako nagawang patayin kasi nga mga bobo at palpak sila. Nangiinis na sagot ko sa kanya. Biglang nanlisik ang mga mata niya at mukhang sasaktan niya ako. Ngunit tila biglang nagbago ang isip at hindi tunuloy ang pananakit. Mukhang malala yata ang tama mo, Ana. Namumutla ka pa at mukhang nangihina. Mag-ingat ka dahil hindi natin alam baka bigla ka na namang pasukin ng taong nagtatangka rin sa buhay mo. Nakangising babala niya sa akin. Pagkatapos ay tinapunan ng tingin ng bahagi ng aking tiyan na may daplis. Salamat sa iyong paalala, Sylvia. Pero kahit pasukin ako mamayang gabi ng taong yun, ay hindi ako magpapatalo sa kanya. At kahit ikaw mismo ang pumasok sa aking silid at magtatanggang patayin ako, ay sinisiguro ko sa iyo na kahit may nararamdaman ako sa aking katawan, ay hindi ka pa rin magtatagumpay sa binabalak mong gawin. Matapang na sagot ko sa kanya. Muling nanlisik ang mga mata ng babae at bigla na lamang akong inatake. Ang aking sugat ay balak niyang hawakan, ngunit mabilis akong nakailag. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng malakas na siko sa kanyang tagiliran. Bahagya itong napayo ko habang hawak ang nasaktang tagiliran. Nakita mo na? Kahit may iniinda akong sugat ay hindi mo pa rin ako kayang saktan. Sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay mabilis na akong pumasok sa aking silid. Inilak ko agad ang pintuan dahil baka sundan ako ng babaeng yon hanggang dito sa aking silid. Naglakad ako palapit sa kama at naupo sa gilid nun. Sa kalagayan ko ngayon ay hindi ko pa maaaring pasukin ang silid ni na Sylvia at Cassandra para makakuha ako ng kanilang buhok para mapa-DNA test ni Dwayne. Nang sa gayon ay mapatunayan namin kung tama ang hinala namin na mag-ina silang dalawa. Dahil pinagbilin sa akin ng doktor na hindi ako dapat magkikilos masyado at manatili lamang ako sa aking silid. Tiwala ko na hindi lalabas ng bahay si Evan matapos ang nangyaring pananambang sa amin sa basement parking ng mall na pinuntahan namin. Nang dumating ang hapunan ay dinalhan lamang ako ni Sonia ng pagkain. Kinumusta ko sa kanya kung anong ginagawa ni Evan at nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong nasa loob lamang ito ng kanyang silid. Si Sylvia at Cassandra naman ay magkasamang umalis dahil bibili raw ng pangregalo para sa birthday ng mommy ng binata dahil sa susunod na araw na ang birthday nito. Kahit paano ay medyo magaling na ang sugat ko sa araw na yon, kaya pwede akong sumama sa kanya papunta sa bahay ng mga magulang niya. Pagkatapos kong kumain ay muling umakyat si Sonia sa aking silid para kuhanin ang mga pinagkainan ko. Napreskuhan ang aking pakiramdam matapos kong maglinis ng aking katawan. Paglabas ko ng banyo ay nagulat ako nang makita ko si Evan na nasa loob ng aking silid at nakaupo sa gilid ng kama at naghihintay sa akin. Kumusta na ang sugat mo? Agad na tanong niya sa akin nang makita niyang lumabas ako ng banyo. Anong ginagawa mo rito sa loob ng aking silid? May kailangan ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya sa halip na sagutin ang kanyang tanong. Naglakad ako ng mabagal palapit sa kanya. Gusto ko lang naman na kamustahin ang kalagayan mo. Lihim akong napaismed. Sa harapan ni Cassandra kanina ay tila hindi niya ako nakikita. Tapos ngayon ay bigla niya akong maalalang kamustahin. As you can see, maayos naman ang pakiramdam ko at hindi na gaanong masakit ang sugat ko. Huwag kang mag-alala. Hindi makakasagabal sa aking trabaho ang maliit kong sugat na to. Magagawa ko pa rin ang aking trabaho sa araw ng kaarawan ng iyong ina. Hindi iyon ang ipinunta ko, Ana. Ani Evan na biglang sumeryoso ang anyo. Kung gano'n ay anong kailangan mo sa akin at nagpunta ka rito sa aking silid? Gusto ko lang makiusap sa iyo na sanay. Huwag ka na makipagtalo pa kay Cassandra at Tita Sylvia. Hayaan mo na lang sana sila.
Hayaan ko na lamang sila na insultuhin at saktan ako? Yan ang gusto mong sabihin sa akin, Evan? Putol ko sa sinasabi niya. Hindi ko yun gagawin, Evan. Hindi ko hahayaan ng sino man na insultuhin ako. Pagsalitaan ako ng hindi maganda. At lalo nang saktan ako nang hindi ako makakaganti. Hindi ako isinilang para apihin o magpaapi sa kanilang dalawa. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Ana. Agad na wika ni Evan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Ngunit nakikiusap ako na iwasan mo na lamang sila para walang gulo. Sila ang pagsabihin mo ng ganyan at huwag ako, Evan. Dahil kahit sulyapan ay hindi ko gagawin sa kanila. Basta't huwag lamang nila akong unang pagsalitaan ng hindi maganda at hindi ako nagpapatalo. Matatag kong sagot sa kanya. Ngayon kung wala ka nang sasabihin pang importante ay makakaalis ka na sa aking silid dahil magpapahinga na ako. Pagtataboy ko sa kanya. Mukhang may balak pa sanang sabihin sa akin si Evan. Ngunit naglakad na ako palapit sa pintuan at binuksan ko iyon para lumabas na siya sa aking silid. Humugot muna ito ng malalim na buntong hininga bago umiling at naglakad palabas ng aking silid. Pagkalabas ni Evan ay agad akong nahiga sa aking kama at napatitig sa itaas ng kisame. Tila nakikita ko ang mukha ng binata sa may kisame. Bakit pa iba-iba ka ng trato sa akin, Evan? Ano ba talaga ang tunay mong ugali? Kahit papaano ay magaling na ang sugat sa akin tagiliran. Hindi na ito dudugo basta't huwag lang maunat. Lihim ko na lamang na hiling na sana ay walang kalaban kaming makasagupa hanggat hindi pa tuluyang gumagaling ang aking sugat para walang sagabal sa pagliligtas ko kay Evan. At sana mamaya ay wala rin kaming kalaban na makaengkwentro. Ngayong araw na kasi ang birthday ng ina ng binata at maya-maya lamang ay pupunta na kami sa bahay ng mga magulang niya. Ana, pinapatanong ni Sir Evan kung ready ka na raw ba? Tanong ni Sonia na biglang sumilip sa aking silid na bahagyang nakabukas. Pakisabing lalabas na ako. Mabilis kong tugon. Agad akong tumayo sa kinauupuan kong kama at sinukbit sa aking baywang ang aking armas na loaded ng bala. Sa suot ko namang pantalon ay nakalagay sa loob ng 2 bulsa ang 2 magazine na may lamang bala in case na mubusan ulit ako ng bala habang nakikipagbakbakan. Pagbaba ko sa sala ay sinalubong ako ng nakasimangot na mukha ni Evan. Ngunit kahit nakasimangot siya, ay hindi pa rin maikakailang napakagwapo nito. Sa suot na black long sleeve na may nakapailalim namang white long sleeve. May black bow pa ito sa leeg na bumagay sa suot nito. Bakit ganyan ang suot mo, Ana? Wala ka bang ibang damit? Disappointed na tanong niya sa akin. Mukhang papunta ka sa isang group rally. Nakataas ang kilay na komento naman ni Cassandra na may nangiinsultong ngiti sa gilid ng mga labi. Baka gusto mong hiramin ng isa kong dress na hindi ko pa ginagamit, Ana. Pwede mo na yung pagtiyagaan dahil mas maganda pa yun kaysa sa suot mo ngayon. Nakangising wika sa akin na Sylvia habang sinusuyod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Bakit? Ano ba ang mali sa suot ko, Evan? Tanong ko kay Evan pagkatapos ay sinuri ko ang aking kasuotan. Maong pants na stretchable ang suot ko. Na tinarnuhan ko ng puting t-shirt na tinupi ko pa ang manggas. Mukhang nagiging uniform ko na yata ang pantalon at puting t-shirt dahil palaging ganito ang sinusuot ko kapag umaalis kami ni Evan. Ngunit wala akong pakialam dahil sa ganitong kasuotan ako mas komportableng gumalaw. Hindi naman ako pupunta sa party para magsaya, kundi para magtrabaho. Ikaw nga na parang waiter ang suot mo ay hindi ko naman pinuna. Lalo na yung mukhang kurtina ang suot sa haba. At ang isa naman ay nais pa yatang agawin ng spotlight sa pagsusuot ng malaray na Elena na evening gown. Dugtong ko pa sabay pakawala ng isang nangiinis na ngiti. Bakit? Akala ba nila sila lamang ang marunong mamintas ng suot? Hindi nila alam na kahit simpleng maong at t-shirt lamang ang suot ko, ay puro branded naman ang tatak. At natitiyak ko na mas mahal pa kaysa sa suot na dress ng 2 babae na parehong nagpupuyos ang kalooban dahil nakaganti ako sa kanila. Let's go, Cassandra. Nakasimangot na biglang yaya ni Sylvia kay Cassandra. Pagkatapos ay inirapan ako bago nagmarcha palabas ng pintuan. Sumunod naman agad ang babae na inirapan din ako bago lumabas. Sinabi ko na sa'yo na iwasan. Let's go, Evan. Baka mahuli ka pa sa party ng mommy mo at ako pa ang sisihin mo. Putol ko sa sinasabi niya. Pagkatapos ay nagpatiunan ako sa paglabas ng bahay. Magkaiba ng kotse na sinakyan ng 3. Kasama ko si Evan sa kotse niya. Samantala ang 2 babae naman ay nagpa-drive sa ibang driver. Mabuti nga ang ganoon para makarating naman kami sa bahay ng mga magulang ng binata ng mapayapa. Mahigit 1 oras ang binyahe namin mula Maynila papunta sa Batangas
kung saan naroon ang bahay ng mga magulang ng binata. Pagkarating namin ay agad na sinalubong ito ng kanyang ina. Mabuti naman at hindi kayo nalit ng dating Evan. Akala ko'y magpapalit ka na naman para sa iyong spotlight. Nakangiting biro ng mami nito nang salubungin kami. Happy birthday, Mom. Bati ni Evan sa ina matapos ibigay dito ang regalo nito. Pagkatapos batiin ay niyakap nito ang ina at hinalikan sa pisngi. Thank you, son. Mahinang sagot ni Mrs. Villamor. Nahalatado sa kanyang boses ang sobrang galak. Happy birthday po. Matipid ko namang bati sa ginang. Biglang kumalas ang babae sa pagkakayakap ni Evan at nakangiting binalingan ako. Ikaw pala ang tinutukoy ni Edsel at Gina na maganda at matapang na bodyguard ng anak ko. Natutuwang kausap sa akin ang ginang. Happy birthday po, tita! Biglang bati naman ni Cassandra na halos kasabayan naming dumating. Nang makita nito na yayakapin ako ng ina ni Evan, ay agad itong lumapit sa ginang at binati ng magandang kaarawan. Parang mabaling sa kanyang atensyon ng ina ng binata. Ngunit napahiya lamang si Cassandra nang hindi pansinin ng ginang, sa halip ay tila wala itong narinig habang patuloy akong kinakausap. Maraming salamat sa effort mo sa pagbabantay sa aking anak, Ana. Saka natutuwa ako na makilala kita. Nakangiting sabi sa akin ng ginang habang nakayakap sa akin. Natutuwa rin po ako na makilala kayo, ma'am. Anong ma'am? Tita Zandra na lang, iyan ang itawag mo sa akin. Anang ginang na biglang napakalas nang marinig ang tinawag ko sa kanya. Nahihiyang napatingin ako sa mga taong nakapaligid sa amin. At sinuri kung ano ang kanilang reaksyon sa ginawa at sinabi ng may kaarawan. Parehong nakasimangot sina Cassandra at Sylvia. Nahalatado ang pagkadisgusto sa kanilang muka. Samantalang nakangiti naman ang magkakapatid na Evan, Gina at Edsel na nauna na sa aming dumating sa party. Si Armand Villamor naman ay nakangiti rin habang patungo-tango. Pakiramdam ko ay parang girlfriend ako ni Evan na pinakilala niya sa kanyang pamilya na malugod naman nila akong tinanggap. Kung yan po ang gusto niyong itawag ko sa inyo ay kayo po ang masusunod, Tita Zandra. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Now, that's better. Malawak ang pagkakangiting saad ng ginang. Oh, tayo na sa loob at naroon ang ibang mga bisita. Yaya niya sa aming lahat. Lihim akong natawa kay Cassandra at Sylvia na mukhang hindi welcome sa party na ito. Hindi nga bumati ang huli na mommy ni Evan sa takot siguro na baka deadmahin lamang din ito katulad ng nangyari sa una. Pumasok kami sa loob ng isang malawak na silid sa loob ng mansyon ng mga Villamor na mukhang para talaga sa venue ang mga ganitong party. Maraming mga tao ang nasa loob at kanya-kanyang grupo ang umpukan. Napakahaba ng buffet table at bumabaha ng masasarap na pagkain at may isang mahabang mesa naman na bumabaha rin ng magkakahalong inumin na nakakalasing at hindi nakakalasing. Evan, asikasuhin mo muna si Ana sa pagkuha ng makakain at iestimahin ko lamang ang iba pang mga bisita. Kausap ni Mrs. Villamor sa anak. Pagkatapos ay sinulyapan ako at binigyan ako ng matamis ng ngiti bago kumapit sa bisig ng asawa nito at naglakad papunta sa iba pang mga bisita. Natitiyak ko na lalong nagpupuyos ngayon ang kalooban ng dalawang babae dahil hindi man lang sila nilingon o sinulyapan kahit saglit na mga ito ni Mrs. Villamor bago ito tumalikod kasama ang asawa. Parang hindi nag-exist sa mga mata ng ginang ang dalawang babae. Hindi ko alam kung bakit tila hindi gusto ni Mrs. Villamor sina Cassandra at Sylvia. Dapat nga ay matuwa ito dahil buhay pa pala ang babaeng minamahal ng kanyang anak. Ngunit sa nakita ko ay hindi ito natutuwa na makita si Cassandra. Samantalang wala naman akong ideya kung bakit hindi nito gusto si Sylvia na kapatid ng kanyang asawa. Evan, I'm hungry. Agaw pansin ni Cassandra na gustong solohin ang atensyon ng binata. Hindi mo na kailangang asikasuhin pa ako sa pagkain dahil marunong naman ako. Mabilis kong sabi kay Evan. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Naglakad na ako papunta sa buffet table para kumuha ng pagkain. Pinili kong kuhanin ang mga pagkain na magaan lamang sa tiyan. Hindi ako pwedeng magpakabusog dahil kapag may kailaban at sobrang busog na busog ako, ay makakasagaba lamang iyon sa aking paggalaw. Pagkatapos kong kumuha ng pagkain sa aking plato, ay kumuha rin ako ng soft drink at naupo na sa pangdalawahang mesa. Wala akong balak na uminom ng nakakalasing na inumin, kaya hindi ako kumuha niyon. Tahimik na nilantakan ko ang mga pagkain kinuha ko, ngunit alerto pa rin ang aking pakiramdam. Palihim kong sinusuyod ng tingin ng buong paligid dahil baka may makapasok sa party na taong nagtatangka sa buhay ng binata.
Kahit nasa bahay kami ng mga magulang niya, ay hindi ako dapat maging kampante. Ngunit mabuti na lamang ay walang hindi magandang nangyari hanggang sa matapos na ang party. "We're going home, Mom, Dad." Paalam ni Evan sa kanyang mga magulang. Si Edsel ay mas piniling sa bahay ng mga magulang magpalipas ng gabi. Samantalang si Cassandra at Sylvia naman ay kanina pa na unang umuwi. Hindi siguro nila matiis ang pag-iignora sa kanila ni Mrs. Villamore. "Bakit hindi na lang kayo dito matulog, Evan? Malaki naman ang bahay natin at maraming kwarto na pwede niyong tulugan." Suwestyon ni Mrs. Villamore sa binata. "Next time na lang, Mom." Mekling sagot ni Evan sa ina bago mabilis na humalik sa pisngi at nagpatiunang lumabas ng bahay. "Huwag po kayong mag-alala, tita. Ako na po ang bahala sa anak ninyo." Nakangiting sabi ko sa ginang. Nang tumango ito ay mabilis ko nang sinundan ng binata sa paglabas ng bahay. Gusto ni Evan na siyang magmaneho ng kotse, ngunit hindi ako pumayag dahil nakainom siya. Sa huli ay desisyon ko pa rin ang nasunod. "Bakit ayaw mong matulog na lamang sa bahay ng mga magulang mo, Evan? Hindi mo matiis na hindi makita si Cassandra ng matagal?" Hindi nakatiis na tanong ko sa kanya habang nagbabiyahe kami. "Paano mo naman nasabi yan? Saka akala ko ba alerto ang pakiramdam mo? Ngunit pagdating sa babaeng yun ay sarado yata ang lahat ng pakiramdam mo, maliban sa selos." Nakasimangot na tanong niya sa akin. Akmang sasagutin ko ang sinabi niya, ngunit hindi natuloy dahil bigla na lamang umulan ng bala sa likuran ng kotse ng binata. Nang tignan ko ang side mirror ay may dalawang kotseng humahabol sa amin. Nakalabas sa mga ulo at kamay ng mga sakay ng dalawang kotse at pinapaunanan kami ng bala. "Yumuko ka, Evan!" Sigaw ko sa binata habang pinag-eekis-ekis ang takbo ng sasakyan para hindi matamaan ng bala. "Ako nang magmamaneho," sagot ni Evan sa halip na sundin ang aking utos. "Nakainom ka kaya hindi maaaring magmaneho ka." Tutol ko sa kanya. "Mamamatay na nga tayo, yan pang inaalala mo." Pagalit na sabi nito. Pagkatapos ay dumukwang ito para magkapalit kami ng posisyon. Dahil pinapuputukan na kami sa likuran, ay nahirapan kaming magpalit ng pwesto. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay nagkapalit na rin kami ng upuan. Siya ang nagmaneho abang ako naman ay dinukot ko ang aking armas sa aking baywang at gumanti ng putok sa kalaban. Maswerte na isa kaagad ang tinamaan ng aking bala. Lumangay-ngay sa may bintana ang ulo ng taong tinamaan ko. Ilang minuto akong nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban, hanggang sa tamaan ako sa balikat ng isang bala na lumusot mula sa likurang salamin ng kotse. "Mag-concentrate ka lang sa pagmamaneho," utos ko kay Evan, nang akmang titingin siya sa akin nang malaman niyang tinamaan ako ng bala. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang daplis ng bala ang tumama sa akin dahil bumaon ang bala sa aking kaliwang balikat. Pero mabuti nga na sa balikat ko lamang tumama ang bala dahil kung medyo lumapit pa iyon ng kaunti, ay ang puso ko nang tiyak na tatamaan. "That's it. May tama ka ng bala, Ana." Puno ng pag-aalala na wika ng binata. Gusto man niyang tumigil sa pagmamaneho para suriin ang aking sugat ay hindi maaari dahil patuloy pa rin kaming hinahabol ng mga kalaban. Hindi ko alam kung saang bahagi ng Batangas ang tinatahak ng kotse ni Evan dahil nagpaliko-liko siya kanina. Makaliko lamang sa mga kalaban namin. Ngunit hindi naman nangyari yon dahil nasundan pa rin nila kami. Napapikit ako ng mariin at mahigpit na napakapit sa hawakan ng pintuan. Samantalang napamura naman ng malakas si Evan nang biglang sumabog ang isang gulong ng kanyang kotse na marahil ay tinamaan ng bala ng mga kalaban. "Kailangan nating bumaba at tumakbo sa masukal na kagubatang yan, Evan," sabi ko sa kanya nang huminto ang kotse. Mabuti na lamang at kagubatan na ang aming kapaligiran kaya makakapagtago kami sa mga kalaban. Sa kalagayan ko ngayon na maraming dugo na ang nawala sa akin, ay hindi ako nakatitiyak na kaya ko pang makipaglaban ng sabayan sa kanila. "Bilis! Baba!" Nagmamadaling sigaw ni Evan. Nauna siyang bumaba at umikot papunta sa side ko at tinulungan ako makababa ng kotse. Pagkatapos ay magkahawak kaming tumakbo papasok sa kagubatan para magtago. Malayo-layo na rin ang tinatakbo namin nang biglang bumigay ang aking katawan at bigla na lamang akong natumba sa lupa na may mga tuyong dahon at ilang damo. "Hindi ko na kayang tumakbo pa, Evan. Iwan mo na lamang ako at iligtas mo ang sarili mo." Nangihinang sabi ko sa kanya. Nangihina na ang aking pakiramdam at nag-uumpisa ng dumilim ang aking mga paningin. "Shut up, Ana. I will never do that." Galit na saway niya sa akin habang nakakalong ako sa kanyang mga bisig. "Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kung mamamatay ka sa kugubatang to,
ay mas gustuhin kong sumama sa'yo sa impyerno. Matatag ang boses na sabi niya sa akin. Silly, hindi ako mapupunta sa impyerno dahil wala naman akong malaking kasalanan na ginawa para doon ako bumagsak. Kahit nahihirapan ay nakuha ko pa rin magbiro. Mabilis na tinakpan ni Evan ang aking labi gamit ang sarili niyang mga labi. Tumagal ng halos 1 minuto ang halik na namagitan sa aming dalawa bago niya pinakawalan ang aking mga labi. Lalo tuloy akong nahirapang makahinga dahil sa ginawa niya. I will never let you die, Anna. I promise you that. Mahinang bulong niya sa akin. Pagkatapos ay tumayo siya habang buhat-buhat ako. Naghanap siya ng lugar kung saan maaari kaming makapagpahinga. Ilang minuto rin ang nilakad niya habang buhat niya ako. Saka siya huminto sa isang lugar na maaari naming paglipasan na magdamag. Ligtas na siguro tayo sa lugar na to. Ani Evan, matapos akong ibaba at isandal sa malaking puno ng kahoy. Nakapikit lamang ang aking mga mata at hindi ko na kayang magsalita pa sa sobrang panghihina ng aking katawan. Mukhang ito na yata ang magiging katapusan ko. Hindi ko akalain na magtatapos ang aking buhay sa lugar na to at dahil sa naubusan lamang ako ng dugo. Hold on, Anna. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko alam kung totoo ba ang aking narinig o nag-iiba na rin ang aking pandinig. Kung totoo man iyon o hindi, ay nagbigay yun sa akin ng kaunting lakas para labanan ko ang pagdidilim ng aking kamalayan. Maya-maya lamang ay nakarinig ako ng komosyon na tila ba may naglalaban malapit sa akin. Pilit kong iminulat ang aking mga mata para alamin ko anong nangyayari. Malabo ang imahe ng mga tao na aking nakikita pagmulat ko ng aking mga mata. Ngunit isang natitiyak ko, may isang imahe na nakikipaglaban sa 6 na iba pang mga imahe na aking nakikita. Napakagaling nitong makipaglaban dahil napatumba nito ang 6 na mga kalaban sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sino kaya ang may-ari ng imaheng yun na magaling makipaglaban? May dumating ba na ibang tao para tulungan kami?